Kamusta kaya? Kamusta po kayo mga kababayan, ha? Alam po niyo, ha? Dinadaan lang natin sa tawa itong ating frustration. Ha? Ha? By the way, ha? Wala po akong putok, ha? Wala po akong putok. Kahapon kasi, kahapon. May hearing. May hearing kahapon sa HOR, House of Congress. Okay? Ang hearing ay patungkol sa food security. Tama. Food security. At ang title ng hearing nila, ay Super Committee on Food Security. Wow. Title pa lang nung hearing ay pinag-isipan ng mabuti. Kahapon. Ngayon meron sila ulit hearing. Bali pang 2 days na nila. Okay? Kahapon kasi nakinig ko doon sa hearing para malaman ko kung anong topic, ano yung mga issue na tatalakayin nila. Kahapon kasi nabanggit doon, nabanggit doon. Actually, narinig ko na ito noon At kahapon narinig ko ulit. Nabanggit doon na nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na ani sa panahon ni President Bongbong Marcos. Wow, congratulations. Sa panahon ni PBBM, pinakamataas. Sinabi yan kahapon ng isang representative ng NSA. Kahapon yun. Tapos kahapon nabanggit din doon yung mga issue patungkol sa smuggling. Nabanggit din doon yung mga importer na namantala. Okay? Kasi nga last year nag-hearing na sila. After ng hearing, nagkaroon ng ng bagong taripa. Binaba ang taripa para mababa ang presyo ng bigas. Pag ikaw nang angkat ng bigas sa ibang bansa, mababa ang taripa, so mababa din dapat ang presyo ng bigas sa merkado sa atin. Ang problema, sa kabila ng lahat ng iyan, mahal pa rin na bigas. Mataas ang ani, bumaba ang taripa, plus mahal ang bigas sa merkado. Galing Ang bira ito. Ngayon, sabi doon, bakit? Di ba dapat tas mura ang bigas? Tinuturong dahilan, smuggling, yung mga nagsasabuatan doon ng mga importer, tipong gano'n, mga dating issue pa rin. Di ba, sa tuwing may bagong administrasyon, binibida nila ang kanilang polisiya pagdating sa costume. Costume. Ano ba? Costume. 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 Mahigpit daw. Itong pulisya nila, higpitan nila yung costume para masawa tayo yung mga smuggling. Yung mga smuggler. Okay. Kaya lang, sa kabila ng mga binibida na yun, tira yatang walang epekto itong binibida nilang mga gandang achievement, mga gandang polisiya. Wala. Kaya ito, ang ating mga maliliit na negosyante nagreklamo, mahina daw ang benta nila. Kahit ako ramdam ko mahina ang benta. Sa kabila ng mga binibida nila mga magandang polisiya,
para umunlad ang ating buhay. Bumaba ang presyo ng bilihin, pero talo tumataas. Magkano ang gasolina ngayon? 58. Ha? 58 yung unleaded nga, 57. 58 plus yung, 58 plus yung special. 2 months ago, 3 months ago, ang gas ay nasa 51, 52. Ngayon December, lalong tumaas. Ang piso magkano? Halos magsi-60 na eh. Kunti na lang, 60 na yung piso. Kontra dollar. Galing ano. Yan po. Masasabi ko, dalawang hearing na sila. Last year naka-hearing sila. Pero yung mga pinag-usapan nila, yung mga ginawa nila, walang epekto. Wala eh. Walang epekto sa buhay ng tao. Mas lalong humirap. Mas lalong tumaas ang presyo ng bilihin. Punta po kayo sa mga palengke ngayon. Punta kayo sa mga palengke. Magtanong-tanong kayo. Kamusta ba ang binta? Tanongin niyo mga tindera sa palengke. Kamusta ba ang binta, manang, madam? Sagot sa iyo, matumal, sir. Bakit? Bakit matumal? Walang namimili. Pag may namimili man, pakunti-kunti, nagtitipid yung tao. Punta kayo, subukan niyo pumunta sa mga palengke. Ibig sabihin yan, pag ganyan po ang sagot ng tao, nagtitipid yan. Bakit nagtitipid? Mahirap ang pera. Ganun na po yun. Ganun na po yun. Alam niyo po ba? Nag-search ako. Tinignan ko yung utang ng Pilipinas. Okay? Utang ng Pilipinas nung umalis bumaba sa pwesto ito si dating Pangulong Duterte. Tinignan ko. At ngayon, noong bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte, iniwan niya na utang sa Pilipinas ay 12.8 trillion. Yun naman ay masasabi natin na reasonable sapagkat dumaan tayo sa krisis dahil sa COVID. Okay, kaya kailangan mangutang ng gobyerno para matustusan ang ating pangangailangan. Dahil walang trabaho ang tao, lockdown. Alam niyo po yan mga kababayan. Pero sa kabilaan yan, kahit may krisis sa Pilipinas noon, panahon ni Pangulong Duterte, nangutang tayo, pero marami tayong nakikita ng mga proyekto, mga mega projects nung panahon ni PRRD. Tama, di ba? Oo. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga malaking proyekto, nandyan yung subway, mga malalaking tulay sa probinsya, Cebu, Davao, Mindanao, sa Luzon. Kabi-kabila po ang infrastructure project noon sa panahon ni Tatay Digong. Kaya nga noon ang DOTR noon, sabi nila, sa panahon lang ni PRD sa build, nagkaroon ng golden stage of infrastructure ba? Tama no, nakalimutan ko na. Golden age of infrastructure, yung bira naman no, nakalimutan na. Golden age of infrastructure under Tatay Digong. Ganyan po. Ngayon tiningnan ko, ito po galing po yan sa Bureau of Treasury. Yang record na yan noong 2022 nung siya bumaba sa pwesto. Ngayon, yung CPBBM ay nag-assume office June 30, 2022. Tama. Ngayon, December 2024 na, so magtatatong taon na siya sa June 30, 2025. 3 years na siya. Okay, so magtatatong taon pa lang siya sa Malacanang.
Tiningnan ko yung utang ng Pilipinas. Ngayon, akalaan mo ang laki pala. Halos magsi 16 trillion na. So, ibig sabihin, sa loob ng magtatatong taon si PBBM sa Malacanang, tumaas ng halos kulang-kulang 4 trillion ang utang ng Pilipinas. Wow! Tumaas. Tingnan nyo po mga kababayan. Tingnan nyo, i-search nyo sa tingnan nyo sa Google, Bureau of Treasury. Okay? Makikita nyo yung utang ng Pilipinas. Ngayon, tumataas ang utang natin, lumalaki utang natin. Nangutang pa tayo sa World Bank. Magkano utang natin sa yung inutang ni PBBM? Tingnan ko para sigurado para hindi tayo magkakamali. Sabi dito ang utang ng Pilipinas, saan yun? Nawala na tuloy ang ano ko. Ito. Ito muna sa ilalim ni PBBM sa kanyang magtatatong taon, ang pondo ng PhilHealth 90 billion binalik sa Bureau of Treasury. 90 billion. Tapos nagbinta pa tayo ng ginto na 24.9 na tons of gold. Bininta natin yan. So malaki din yan na hindi ko lang makita yung yung kabuuan ng amount hinahanap ko. Hindi ko makita. Tapos nangutang pa yung World Bank, yung Pilipinas sa World Bank ng ito yung utang ng utang ng Pilipinas under BBBM 28.7 billion pesos sa World Bank. Nangutang ang Pilipinas under BBBM ng 24.7 billion para daw gamitin sa health service ng Pilipinas. Ay nakantuting. Di ba nga kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Ang dahilan para daw ilagak sa infrastructure. Yun na sabi noon paliwanag na taga-finance department. Tapos ngayon, nangungutang ang Pilipinas sa World Bank para daw gamitin naman sa pangkalusugan. Ay ano yun? Ang Pilipinas, yung gobyerno Marcos, ay nakatanggap din ng 30 billion naman mula sa SMC. Sana ba yun? Mula sa SMC. Doon sa kanilang pag-take over sa NAIA. Nag-remit ng 30 billion ang SMC sa gobyerno ng Pilipinas ng 30 billion dahil sa kanilang pag-take over sa NAIA, sa airport. Ngayon, base dito sa aking pagsusuri, pati pala pag-aari ng gobyerno na matatagpuan dyan sa Star City, plano pang ibenta. Pinag-iisipan pa nila ibenta. Ngayon, tanong natin, saan napupunta ang pera ng bansa? Gayong wala naman tayo nakikita mga laking proyekto sa ilalim ni PBBM. Saan napupunta ang pera natin? Di ba? Kung malaki ang utang mo, tapos nangungutang ka, nagbibinta ka ng ari-arian, wala ka namang proyekto. Wala ka namang pinapakita ng proyekto sa tao. Saan napupunta? Ayuda. Malamang.
Hindi ko alam ano. Hindi ko alam kung bakit ang gobyerno natin eh tila bang paurong. Parang paurong. Bakit kanyo? Kasi hindi nila iniisip na ang pera na inilalabas nila, pinamimigay nila, wala nang balik yun. Wala nang balik yun sa ating kaban ng bayan. Sa ating gobyerno. Hindi katulad na kapag nag-invest ang gobyerno sa infrastructure, sa mga proyekto, ang pera umiikot. Ang pera umiikot. Nagkakaroon ng trabaho ang tao. Itong pag nagkaroon ng trabaho ang tao, siyempre bibili yan. Pagka bibili yan, siyempre yun babayad ng tax. Kita ang gobyerno. Ang mga materyales na gagamitin ng gobyerno sa proyekto, bibilhin yan. Siyempre may tax yan. Pupunta sa gobyerno. Diba? Parang negosyo yan Parang negosyo yan. Yan ang pinaka-negosyo ng gobyerno. Infrastructure. Kapag nag-negosyo ka, babalik ang tax sa'yo. Pag pinamigay mo, wala. Pag nag-invest ang gobyerno sa infrastructure projects, investment yan. Di ba? Sa mga negosyante dyan, alam nyo yan. Pag pinamigay mo sa tao, ang tatanggap, palibasa hindi nila yun pinaghirapan, pwede pang sugal, pwede pang bibisyo. Ganun po yan. Hindi ko alam kung bakit ang ating gobyerno ganun ang isip. Tapos bibigay nila 3,000, 5,000. Ano yun? Ano yun? Kung halimbawa, okay sana kung ang pinagbibigay nila ay marunong sa negosyo. Kung wala alam sa negosyo, wala na. Baka isang linggo lang, ubos na yun di wala. Gutom ulit. Kaya kung makikita nyo, kabi-kabila ang pamimigay ng gobyerno ng ayuda. Ito si Speaker Romualdez. Pero marami nagreklamo, gutom daw sila. Okay? Kasi nga mali ang direksyon na tinatahak ng gobyerno. O ano bang status ng ating gobyerno ngayon? Underspending ba tayo? Yun sana kaso wala pa. Wala pa akong narinig na balita kung ating gobyerno ba ay underspending. Uunlad lamang ang bansa mo pagka marami kang proyekto, infrastructure. Yan, uunlad po ang bansa mo. Uunlad lang ang bansa pa nag-invest sila sa mga proyekto. Pero kung mag-invest sila sa ayuda, nako. Hindi ko alam itong ating gobyerno, itong ating finance department. Dapat sinasabi nila yung sa ating gobyerno kay BBBM na Mr. President, kontrolin natin ang pamimigay ng ayuda sapagkat maaring bagsak ang ating bansa dyan. Hindi ko alam kung sinasabi ng ating finance department sa ating Pangulo. Yung ating mga bangko sentral, hindi ko alam kung sinasabi yan. Diba? Yung mga negosyanteng malalaki, siyempre, wala pakialam yan. Siyempre, malalaking negosyo yan Hindi nila masyadong maramdaman yan. Pero makatulad natin ng mga small timer, wala. Ramdam natin ang hirap ngayon. Mag-ikot kayo sa mga
basar dyan, mga maliliit na negosyo. Ngayon ngayon December magpapasko. So dapat yan ramdam na natin yung takbo ng ekonomiya, ng business. Kasi kung kumpara natin nung mga panahon ni Pangulong Duterte, magandang-ganda pa eh. Oo, magandang-ganda pa. November pa lang, September pa lang, malakas na. Marami ng mga naghahanda para sa pamimigay nila sa kamag-anak. Sinasabi nila kasi, ngayon pa lang, mamimili na ako para pagdating ng Pasko, mahirap na mamimili kasi siksika na. Ibig sabihin, maraming tao na namimili pag December. Kaya yung iba pa lang, namimili na. Maaga pa lang. Pero ngayon, December na, reklamo ang tao, wala daw benta. Eh, magklase. December na, wala daw benta. Oh, ibig sabihin, iba na talaga ang panahon ngayon. Oo. Kaya nga kami, kung pwede lang, tuyo sa umaga, tuyo sa gabi, tuyo sa tanghali. Makatipid lamang. Wala kailangan natin magtiis. Kami nga, ginagawa namin laswang gulay na lang, o laswang gulay. Tapos na, ayos na. Kaysa gumastos ka ng gumastos, sa hirap ng buhay ngayon, wala. Kaya sakripisyo mo na. Habang sila ay nakaupo sa Malacanang, wala silang ginagawang maganda sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, itiis muna tayo. Tiis muna tayo. Kaysa mag-fast-food kayo, mag-shopping kayo, siguro kung sapat ang pera nyo, marami kayong pera, okay lang. Pero makatulad namin, kailangan namin gawin yun. Wala tayong magagawa Aasa ka sa gobyerno? Wala. Kaya tayo mismo, taong bayan, tayo po ang gumawa ng paraan. Kasi magreklamo man tayo sa gobyerno, wala tayong maasahan. Puro sila plano, puro sila pangako. Iba naman ang nangyayari sa pangako nila. Di po ba? Ayan po. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ulitin. By the way nga pala po, baka pwede pa subscribe ang ating channel. Maraming salamat. Bye-bye.